screen ay tila mabigat at ang katahimikan ay sandaling nabasag ng sunod-sunod na pagtawag ng mga reporter. Makikita si Ellen Adarna na mabilis na naglakad papasok sa isang pribadong venue para harapin ang media. At habang nagsisiksikan ang mga kamera at mikropono sa kanyang harapan, unti-unti niyang hinayla ang upuan at tumingin sa mga tao ng may matigas, hindi matinag na tingin, bago tuluyang nagsalita ng diretsahan at walang paligoy-ligoy. Ipinaabot niyang galit na galit siya, hindi dahil sa selos o sa ideya ng pagiging kapalit, kundi dahil sa matinding pagkadismaya matapos niyang malaman mula sa iba, hindi kay Derek mismo, na nasa isang bagong relasyon na pala ito kay Andrea Torres, na tila bang ang lahat ng pinag-usapan, pinaghirapan, at inalagaan nila noon ay pwedeng burahin sa isang iglap, at habang patuloy siyang nagsasalita, nakita ng buong silid ang pinaghalong puot at sakit sa kanyang mga mata, parang apoy na hindi niya kayang itago. Ipinaliwanag niyang hindi siya nagagalit dahil umaasa pa siya, kundi dahil naramdaman niyang hindi man lang siya binigyan ng respeto bilang taong minsang pinakamalapit kay Derek, dahil kahit sino man ang masaktan sa dulo, aniya, ang katotohanan at paggalang ay dapat inuuna, at sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay ramdam ng lahat na hindi siya humaharap para gumawa ng iskandalo o magparinig, kundi para ilabas ang bigat na ilang linggo nang nakatali sa dibdib niya. Lalo na matapos makarating sa kanya ang mga balitang matagal na palang may namamagitan kina Derek at Andrea bago pa man niya marinig mula sa isang mapagkakatiwalaang tao. At dito na lumakas ang kanyang boses, sinabing masakit hindi dahil iniwan siya, kundi dahil hindi niya inakalang magagawa niyang maramdaman na parang hindi na siya naging bahagi ng buhay ng taong minsang nangako na hindi siya pababayaan, at habang sinasabi niya ito, napahawak siya sandali sa kanyang sentido na para bang sinusubukang kontrolin ang emosyon na pilit kumakawala. Kasunod ang pagbanggit na hindi niya hinahanap ang pagkakamali ni Andrea dahil alam niyang pare-pareho silang naging biktima ng katahimikan at hindi pagkakaunawaan, ngunit malinaw niyang sinabi na may hangganan ang pagiging tahimik at may oras kung kailan dapat tumayo ang isang tao para ipaglaban ang respeto sa sarili. Kaya ngayon, aniya, hindi siya humaharap bilang dating partner kundi bilang isang babae na sawa na sa pambabastos ng pangyayari. Matapos nito ay huminga siya ng malalim at nagpatuloy, sinabing hindi niya gustong palakihin ang isyu ngunit hindi rin daw tama na siya ang nagmumukhang bitter o naghahanap ng gulo, dahil ang totoo, gusto lang niyang malinaw na ilagay sa mesa ang katotohanan, na nasaktan siya, na nagalit siya, at na may karapatan siyang maramdaman iyon, lalo na kung siya mismo ang huling nakaalam sa sitwasyong direktang may kinalaman sa kanya at sa nakaraan nilang dalawa, at matapos ang napakahabang paglalantad ng sama ng loob, tumayo siya mula sa upuan, inayos ang mikropono, at sa malamig ngunit matatag na tinig, sinabi niyang tapos na siya, tapos na ang lahat, ngunit hindi ibig sabihin noon ay magpapakatanga siya o hahayaan ang iba na gumawa ng sariling bersyon ng kanyang istorya, kaya ngayon, sa harap ng lahat, tinuldukan niya ang isyu at iniwan ang huling mensahe, na kahit gaano man kasakit, hindi siya babalik, hindi siya maghahabol, at hindi siya matitinag, dahil ang galit na naramdaman niya ay hindi para guluhin sila kundi para ipaalala na may mga hangganan ang pagiging mabait, at ngayong nailabas na niya ang bigat na iyon, ang buong silid ay nanahimik, tila sinasalamin ang lakas loob ng isang babaeng tumindig upang ipaglaban ang dignidad na hindi kayang ibigay ng kahit sinong iniwan siya ng walang paliwanag.